Matapos ang mission nila sa Land of Waves, bumalik ang Team 7 sa Konohagakure. Kahit na sinagip ni Sasuke ang buhay ni Naruto, mas lumala pa ang teamwork nila. Determinado si Naruto na talunin si Sasuke at sinasadya pa niyang guluhin ang mga susunod nilang mission. Napansin ni Kakashi na sabog ang teamwork nila, kaya pinauwi na lang silang lahat. Habang paalis, diretsahang sinabi ni Sasuke kay Naruto na magpalakas na lang siya. Tapos, nang si Sakura ang mag-suggest na mag-focus na lang silang dalawa sa sarili nilang skills. Sinabihan siya ni Sasuke na mas masahol pa siya kay Naruto. Samantala, si Konohamaru kasama ang mga kaibigan niyang sina Udon at Mogi, sinundan si Naruto ng palihim. Sa kalagitnaan ng kalokohan nila, aksidenteng nabangga ni Konohamaru ang isang foreign ninja at tinawag pa itong kung ano-ano. Ayun, nagalit yung ninja at muntik na siyang patayin. Sumugod si Naruto para depensahan siya, pero nadapa siya dahil sa invisible attack ng kalaban. Sakto namang biglang sumulpot si Sasuke, nagbato ng bato. At napakawalan si Konohamaru. Nang aatakihin na sana si Sasuke ng ninja, dumating ang kasama nitong isa pa, sinabing tigilan na niya ang kalokohan. Samantala, nagtipon ng lahat ng Jonin kasama ang Third Hokage. Ibinalita niyang magsisimula ang Chunin exam sa loob ng 7 araw, sa July 1. Habang ipinapakilala ang Three Sand Siblings, pinagalitan ni Gaara si Kankuro dahil inaapi nito ang mga bata. Nagsorry pa si Gaara kay Sasuke sa asal ng kapatid niya. Ang tatlong magkakapatid ay mula sa Konohagakure at nasa Konoha sila para sa Chunin exams. Samantala, may isang team na palihim na nanunood mula sa puno. Sa kabilang dako, pinatawag ng Third Hokage sina Kakashi, Asuma, at Kurenai para irekomenda ang mga genin na sa tingin nila ay handa ng sumali sa Chunin exams. Hindi makapaniwala si Iruka at iniisip niyang hindi pa handa ang mga rookie. Pero nagulat siya nang i-recommend lahat ng Jonin ng mga estudyante nila. Nagprotesta si Iruka, lalo na para kina Naruto at sa iba pa, pero pinaalala ni Kakashi na hindi na niya estudyante si Naruto, kundi ninja na nasa ilalim ng utos niya. Pumayag naman ng Hokage sa huli. Kinabukasan, binigay ni Kakashi sa Team 7 ang application forms para sa exams. Agad pumayag sina Naruto at Sasuke, pero si Sakura medyo alanganin. Maya-maya, inatake silang tatlo ng isang misteryosong ninja. Si Mogi nakidnap pero nasagip din ni Naruto. Si Sakura naman nadali ng Genjutsu pero nabawi rin. Si Sasuke, cool lang, madaling tinalo ang ninja at sinabihan itong umalis sa Konoha. Sa huli, nalaman nilang si Iruka lang pala ang ninja, time test lang sila. Sa school registration, may 2 shinobi na humaharang at nananakot sa mga genin. Mukhang magkakagulo na pero biglang pumasok si Rock Lee at inayos ang sitwasyon na ikinagulat ni Sasuke. Nagka-interes si Rock Lee kay Sasuke at hinamon niya ito sa isang laban. Bukod sa gusto niyang sukatin ang kakayahan ng isang Uchiha, crush din niya si Sakura, pero hindi ito natutuwa. Samantala, feeling left out si Naruto, kaya nagpresenta siyang lumaban para kay Sasuke. Walang pasakalye, sumugod si Naruto kay Lee pero isang sapak lang, knockout agad siya. Sabi ni Lee, wala raw silang laban sa kanya dahil siya ang pinakamalakas na genin sa Konoha ngayon. Dahil na challenge, tinanggap ni Sasuke ang hamon at inatake si Lee. Pero sinalubong siya agad ng Leaf Whirlwind ni Lee at napalipad pa atros. Bumangon ulit si Sasuke at ginamit ang Sharingan para aralin ang galaw ni Lee. Sayang lang, kasi paliwanag ni Lee, puro taijutsu ang gamit niya, walang ninjutsu o genjutsu, kaya hindi effective ang Sharingan. Kahit makita mo ang galaw, di naman makasabay ang katawan mo. Nag-prepare si Lee para tapusin na si Sasuke gamit ang Shadow of the Dancing Leaf, pero biglang dumating ang isang malaking pagong at pinigilan siya. Pinagalitan ng pagong si Lee dahil gumamit siya ng bawal na teknik. Akala tuloy ni Naruto na si Pagong ang sensei ni Lee. Pero dumating si Might Guy, ang totoong sensei ni Lee, nakasakay sa pagong. Sinapak niya si Lee bilang parusa, pero niyakap din agad at umiyak sa sobrang drama. Nagulat ang Team 7, lalo na si Sasuke na di makapaniwalang natalo siya ng weirdo. Sabi pa ni Guy, mas malakas at mabilis siya kaysa kay Kakashi, at lamang siya sa record nilang 50 hanggang 49. Pag-alis nila, inamin ni Lee na hindi siya ang pinakamalakas na genin. Si Neji Hyuga raw ang tunay na boss. Tinukso ni Naruto si Sasuke, sinabing mas masipag mag-training si Lee. Sa huli, nakatutok na ang Team 7 sa Chunin exams. Bago pumasok sa Chunin exams hall, sinabihan ni Kakashi ang Team 7 na kung hindi sila tatlo pumayag na sumali, hindi sila papayagang mag-exam. Pagkatapos, binati niya sila ng good luck. Sa loob ng hall, nagtipon ng Rookie 9 at nagkaroon ng masiglang usapan. Biglang sumingit si Kabuto Ikushi, sinaway sila na huwag masyadong maingay kasi naiirita na ang ibang mga ninja sa paligid. Ginamit ni Kabuto ang ninja info cards niya para ipakita kay Sasuke ang impormasyon tungkol kay Gaara at Rock Lee.
Sinabi rin niya na karamihan ng mga sumasali ay mga elite mula sa kani-kanilang mga nayon na nagpakaba sa mga rookies. Pero syempre, si Naruto todo yabang pa rin at malakas na sinabing wala siyang balak matalo kanino man. Napailing tuloy at nairita ang buong room sa drama niya. Habang nagkukwento si Kabuto, napaika ng tatlong ninja mula Otogekure kasi tinawag niyang minor village ang Otogekure. Sinugod nila si Kabuto, at kahit parang naiwasan niya ang atake, biglang nabasag ang salamin niya at nagduduwal siya kahit wala namang tumama. Saktong aabot na sa away, dumating si Ibiki Morino, ang proctor, kasama ang team niya para pigilan ang gulo. At doon nagsimula na ang Chunin exams. Pagpasok ni Ibiki, inanunsyo niya na ang unang parte ng Chunin exams ay written test. Bawal magtanong ng kahit ano. Pinaliwanag niya na ang score ng bawat miyembro ng team ay pagsasamahin para malaman kung sino ang makakapasa. Kasama rin ang mga proctors na nagbabantay sa gilid ng room para manghuli ng mga nandaraya. Kapag nahuli kang nandaraya ng 5 beses, disqualified ang buong team. Napakahirap ng test at karamihan sa mga kandidato ay natuklasan na ang sikreto ng exam, kailangan nilang mandaya ng hindi nahuhuli. Gumamit sila ng kani-kanilang kakayahan para makapag-cheat ng palihim. Si Rock Lee ay tumingin ng hindi gumagalaw, si Hinata ay ginamit ang Byakugan para masilip ang sagot ng iba, at si Naruto ay nagmukhang naguguluhan habang iniisip kung paano niya masosolusyonan ang sitwasyon. Pagdating ng 45 minutes sa written test ng Chunin exams, inanunsyo ni Ibiki ang ika-10 at huling tanong. Pero may twist, may special rule daw para dito. Samantala, nag-chill si Kakashi, Asuma, at Kurenai sa staff room at nag-usap tungkol sa tsansa ng kanilang mga team na pumasa. Pinaliwanag ni Kakashi at Asuma na si Ibiki ay eksperto sa interrogation at magaling manggulo ng utak. Balik sa exam, sinabi ni Ibiki na pwedeng pumili ang mga kandidato kung sasagutin ba nila ang tanong o hindi. Pero kung hindi nila susubukan, bagsak ang buong team. Kung sasagutin naman pero mali, banned na sila forever sa Chunin exams. Dahil dito, maraming team ang nag-decide na umalis na lang. Si Naruto, walang nasagot sa unang 9 na tanong at alam niyang wala rin siyang chance sa pang-10. Halos umatras na siya pero bigla niyang sinigawan ang lahat na hindi siya magpapa-intimidate. Kahit daw maging genin siya forever, Hokage pa rin ang goal niya. Ang sigaw ni Naruto ang nagpa-relax sa natitirang teams kaya walang umalis. Dahil dito, sinabi ni Ibiki na pasado silang lahat. Pinaliwanag niya na ang unang 9 na tanong ay para i-test ang skills nila sa pangungulekta ng impormasyon, habang ang ika-10 ay tungkol sa tapang at determinasyon. Pagkatapos ng phase na ito, dumating si Anko Mitarashi sa pinaka-epic na paraan, dumaan sa bintana. Sinabi niyang siya ang second examiner. Pag-alis ng mga estudyante, napangiti si Ibiki nang makita ang papel ni Naruto, pumasa ang bida kahit walang sagot. Kinabukasan, nagtipon-tipon na ang mga kandidato sa Forest of Death. Habang naghihintay si Naruto sa harap ng Forest of Death para sa second stage ng Chunin exams, napansin niyang may sumusunod sa kanya, isang square na bato. Bigla na lang itong sumabog at lumitaw ang Konohamaru Ninja Squad. Dumating sila para sa isang interview daw. Si Naruto, Sasuke, at Sakura ay nag-recap ng kanilang adventure so far, pero syempre, bawat isa may sariling version at bias. Si Konohamaru in-interview si Naruto na puro pagyayabang sa sarili at sa skills niya ang ginawa. Si Mogi naman ang nag-interview kay Sakura na nagkwento tungkol sa mga techniques pero halatang focus lang kay Sasuke at Kakashi. Ang pinakaseryosong interview ay kay Sasuke na ginawa ni Udon. Sinabi ni Sasuke na ang recap ni Naruto ay parang gawa-gawang kwento. Diniscuss din niya ang iba't ibang kakayahan ng mga genin pero syempre, siya daw ang pinakamagaling sa lahat. Matapos ang madrama at medyo walang kwentang interview session, umalis na ang Konohamaru Squad. Pinaliwanag ni Anko ang mechanics ng second stage ng Chunin exams. Dito, sigurado raw na higit kalahati ng mga teams ang malalaglag. Bago pumasok sa Forest of Death, bawat team bibigyan ng either Heaven Scroll o Earth Scroll. Ang goal, nakawin ng kabilang scroll mula sa ibang team. Ang makakarating sa tower sa gitna ng forest na may parehong scroll lang ang makakausad sa susunod na stage. Ibinigay na ni Anko ang mga scroll at binuksan ang gate. Ang Team 8, parang Ninja Scavengers, nakakuha ng scroll mula sa Amegaclear team gamit ang trap. Kailangan umihi ni Naruto pero sinapak siya ni Sakura at pinaihi sa damuhan. Pagbalik niya, bigla siyang sinapak ni Sasuke. Sabi ni Sasuke kay Sakura na hindi yan si Naruto dahil may peklat sa pisngi si Naruto, itong fake wala. Na-reveal tuloy ang Ame Ninja, iniwan ng disguise at sinugod si Sasuke. Siyempre, panalo si Sasuke at nailigtas ang tunay na Naruto na nakakulong pala sa kung saan. Napag-usapan ng Team 7 na magka-password para maiwasan ng mga poser. Kaso sobrang haba ng pinili ni Sasuke. Kaya hirap si Naruto tandaan.
Habang naglalakad sila, biglang napalipad si Naruto ng malakas na hangin at nahiwalay sa team. As usual, malas ang bida, kinain siya ng higanteng ahas. Samantala, sina Sasuke at Sakura, may nakitang Naruto pero nagtaka si Sasuke ng sobrang perfect ng recite ng password. Sabi niya, imposibleng maalala ni Naruto yun. Impostor pala na si Shior yun, isang ninja mula Kusagekure. Kinain ni Shior ang scroll at pinavision si Sasuke at Sakura ng mga kamatayan nila. Bumalik sa katinoan si Sasuke at hinayla si Sakura palayo. Samantala, si Naruto naman, nag-shadow clone technique sa loob ng tiyan ng ahas at parang action hero na nakatakas. Pumunta si Naruto para tulungan sina Sasuke at Sakura na na-corner na ni Shior. Dumating si Naruto sa tamang oras pero nagdesisyon si Sasuke na ibigay na lang ang kanilang scroll kay Shior para maligtas sila. Pero syempre, hindi tinanggap ni Naruto ang mindset na yon at sinapak niya si Sasuke sa mukha. Sabi niya, walang ganun. Kinuha ni Naruto ang scroll at sinimulan makipaglaban kay Shior at sa mga ahas nito. Pero as expected, binugbog siya ng malupit at injured pa. Malapit na siyang kainin ng ahas pero bigla niyang tinawag ang chakra ng Ninetales at sinuntok niya ang ahas. Ginamit ni Shior ang ahas para itapon siya sa puno at pagkatapos pinatamaan niya si Sasuke gamit ang ahas. Pero tumakbo si Naruto para iligtas siya, tinanong si Sasuke kung okay siya, at tinawag pa itong, baby, ang parehong salita na sinabi sa kanya ni Sasuke pagkatapos ng kanilang laban sa Demon Brothers. Nakita ng ninja na si Naruto ang container ng Ninetales, kaya ginamit niya ang seal para i-block ang chakra ng fox at ginawa siyang unconscious. Tinapon siya sa lupa, pero si Sakura, hero moment at sinagip siya. Sinabihan niya si Sasuke na huwag maging duwag at nung narinig ni Sasuke yon, parang may flashback siya sa kuya niya at biglang nagka-determination na bumalik sa laban. Samantala, si Anko naman habang naghanap natagpuan ang tunay na Shior at ang kanyang team, patay na at walang mukha. Naramdaman ni Anko ang may kagagawa nito ang isang tao na kilala niya. Naglaban si Sasuke at Shior ng matindi, parang dalawang malupit na naglalaban. Tapos, akala ni Sasuke tapos na ang laban nang ginamit niya ang Fire Release Dragon Fire Technique para sunugin si Shior. Pero surprise, nabuhay si Shior, at yung mukha niya parang natunaw, may ibang mukha pa pala. Big reveal, siya pala si Orochimaru. Humaba pa ang leeg ni Orochimaru at kinagat si Sasuke, nag-iwan ng cursed seal, at sinabing, good luck na lang sa buhay mo. Tapos tinanggal ang sarili niyang mask. At iniiwan na lang si Sasuke na parang wala lang. Si Anko galit na galit, nakita si Orochimaru at nakipaglaban sa kanya. Gusto niyang patayin si Orochimaru kahit na mamatay siya. Pero hindi niya kayang patumbahin si Orochimaru, kaya nakatakas ito. Habang nagpapagaling si Sakura sa ilalim ng puno at tinutulungan si Sasuke at Naruto, halata na super pagod siya at halos matulog na. Biglang may dumaan na squirrel at nagising si Sakura, kaya tinamaan siya ng kanay para itaboy yun, pero hindi niya alam na may explosive tag pala yun na ipinadala ni Team Doso. Samantalang si Rock Lee, habang nasa isang sanga, nagsimula siyang manghuli ng mga nalaglag na dahon at akala niya kapag nahuli niya lahat, may in love si Sakura sa kanya. Pero, nung nahuli niya ang 19 sa 20 na dahon, nakita niya ang squirrel na may explosive tag, kaya sinagip niya ito at tinanggal ang tag. Dumating na si Doso at ang kanyang squad at hinamon si Sasuke, pero si Sakura hindi papatalo. Nagtayo siya ng mga traps para protektahan ang mga kasama, pero madaling sinira ni Doso ang mga traps. Sinabi pa niyang wala daw karapatang maging ninja si Sakura. Pero bago sila makagawa ng move, si Rock Lee dumating para sumalba. Sabi niya na poprotektahan niya si Sakura kahit mamatay siya. Ginamit ni Lee ang lakas niya para hilahin ang isang ugat mula sa ilalim ng lupa at pinigilan ang atake ni Doso. Naghanda si Lee na gamitin ang front lotus, isang teknik na sabi ng kanyang gurong si Might Guy, na gamitin lang para sa mga taong pinakamahal sa buhay. Ginamit na nga ni Lee ang front lotus pero nahirapan din dahil pinigilan siya ni Zako kaya hindi nasaktan si Doso. Naging mahirap para kay Lee ang laban dahil sa pagod kaya ginamit ni Doso ang sariling teknik niya at pinatumba si Lee. Sinabi pa niyang mas mabilis ang teknik niya kaysa kay Lee kasi gumagana ito sa speed of sound. Habang walang malay si Rock Lee, si Sakura na lang ang natirang magdepensa sa sarili at mga kasama. Dumating si Kinsuchi mula sa Otogekure at hinawakan ng buhok ni Sakura, sabay sabi na sobrang alaga raw siya sa itsura. Nainis si Sakura, at para makawala, pinutol niya ang buhok niya. Pagkatapos nun, nakipaglaban siya kay Zaku Abumi. Gumamit siya ng mga substitution jutsu, tinusok siya ng kanay at ipin down sa lupa habang kinagat siya para hindi makagalaw ang isa niyang braso. Pero mabilis din nakabawi si Zaku at pinalo ang ulo ni Sakura hanggang magdugo. Habang nangyayari to, nasa malayo lang ang Team 10, nanonood at naiisip ni Ino ang mga alaala nila ni Sakura nung bata pa sila.
Tumakbo ang Team 10 para tulungan si Sakura bago siya mapatay ni Zako. Sinabi ni Ino na nangako siyang hindi niya hahayaang ipahiya siya ni Sakura. Habang nakikipaglaban ng Team 10 sa Team Doso, pinoses ni Ino si Kinsuchi, kaya hindi sila makalaban. Pero kahit ganun, kaya pa rin makipaglaban ng mga Auto Genin. Tapos bigla na lang nagising si Sasuke at ang Cursed Seal of Heaven na ibinigay sa kanya ni Orochimaru ay nagsimulang lumunin ang katawan niya. Nang makita ni Sasuke ang mga sugat ni Sakura, nagsimula siyang sumugod kay Zako, pinaghahampas ito at pinadislocate ang dalawang braso niya. Habang papunta siya kay Doso, naisip ni Sakura na hindi ito ang tunay na Sasuke. Parang may iba siyang kapangyarihan. Kaya tumakbo siya papunta kay Sasuke, niyakap siya, at nagmakaawang tumigil na siya. Sa ganitong paraan, nawala ang Cursed Seal at bumagsak si Sasuke sa lupa. Si Doso naman, humanga sa lakas ni Sasuke, iniwan ang scroll nila, at umatras na kasama ang team niyang sugatan. Nangako siyang hindi na siya tatakas pag nagkita ulit sila. Habang nagpapahinga ang Team 7, Team 10, at Team Guy, nakita ng Team 8 si Gaara na walang kalaban-laban na pinatay ang isang team ng Amegakure Genin. Akala ni Gaara, susunod na niyang target ang Team 8 na nagtatago sa mga bushes, pero pinigilan siya ng kanyang mga kapatid na hayaan na lang sila. Si Gaara at ang kanyang team ay nakarating sa tower sa loob lang ng 1 oras at kalahati, at na-break ang record. Pero si Gaara, kahit ni isang alikabok wala sa damit niya. Habang naghahanap ng pangalawang scroll, naisip ni Naruto na gumawa na lang ng pekeng scroll, pero kailangan niya munang basahin yung original na scroll na hawak nila. Bago pa siya makapagsimula, dumating si Kabuto para pigilan siya, at sinabi na kapag binasa mo raw yung scroll, matutulog ka hanggang matapos ang exam. Sinabi rin niya na may team na tinangkang buksan ang scroll nila at nahulog sa ganong kapalaran. Nahiwalay si Kabuto sa kanyang mga kasama at sinamahan ng Team 7 papunta sa tower sa gitna ng kagubatan. Habang naglalakbay, nahirapan sila sa isang genjutsu na itinakda ng mga kasama ng Ome Genin na tinalo ni Sasuke. Nang malaman nila na hindi nila tinatahak ang tamang daan, huli na, at inatake sila ng maraming clones. Nalaman ng team na yung clones pala hindi physical, kundi isang genjutsu lang. Para mailabas yung mga kalaban, nag-disguise si Naruto ng mga shadow clones niya na parang mga kasama niya at nakipaglaban buong gabi. Nang akala ng Team Obero na pagod na lahat, inatake sila ni Kabuto, Sakura, at Sasuke. Sinabi ni Sasuke kay Naruto na magpahinga na, kasi sobrang dami niyang ginamit na chakra at malamang hindi na kaya kumilos. Pero si Naruto, sinabing wala siyang panahon para magpahinga. Nagpunta siya sa mga kalaban. Binugbog lahat ang tatlong Ome Genin. Nagulat sila, at si Kabuto na-realize na sobrang taas ng chakra ni Naruto para makipaglaban pa, kahit na nag-cast siya ng multiple shadow clone technique at transformation technique. Matapos ang konting laban, natalo ni Naruto ang mga kalaban, nakuha ang scroll nila, at pumunta na sila sa tower para makipagkita sa team ni Kabuto. Pero ang hindi nila alam, si Kabuto pala ay spy ng Otogakure at ipinasa lahat ng impormasyon tungkol sa kanila kay Orochimaru. Pagbukas ng scroll sa loob ng tower, biglang sumulpot si Iruka para sabihin na nakarating pa sila on time. Tinitingnan ni Iruka ang mga pag-unlad nila, tapos pinayagan sila pumasok sa main room kung saan nila nakatagpo yung mga ibang teams na nakapasa, Team 10, Team 8, Team Guy, yung tatlong Sand Siblings, Team Kabuto, at Team Dosu. Biglang nagsalita si Third Hokage tungkol sa exams, tapos iniwan si Hayate Gecko na mag-manage ng mga susunod na hakbang. Inanunsyo ni Hayate na maraming genin ang nakapasa sa second stage ng exam, kaya bago magtuloy sa final stage, kailangan ng mga one-on-one preliminary matches para tanging mga winner lang ang makakapagpatuloy. Si Kabuto biglang umatras, sinabing may injury siya mula sa unang part ng exam, pero palihim niyang iniisip na kung sumali siya, baka lumabas yung Old Kabuto. Si Sasuke naman, hirap pa sa sakit mula sa Cursed Seal, kaya tinanong ni Sakura kung gusto niyang umatras. Pero sabi ni Sasuke, kahit wala siyang pakialam maging chunin, kailangan niyang makita kung anong kaya niyang gawin laban sa mga magagaling na bagong ninja para maipaghiganti ang pamilya niya. Ang unang preliminary match ay Sasuke vs Yoroi Akado. Pag-alis ng mga iba, nilapitan ni Kakashi si Sasuke at pinaalalahanan siya na huwag gamitin ang Sharingan kasi alam niyang may Cursed Seal siya. Sabi ni Kakashi, kung magsimula mang mag-control ang Cursed Seal, siya na ang hihinto sa laban. Si Sasuke ay nahirapan sa laban kasi hindi niya magamit ang chakra ng maayos dahil pinaparalisa siya ng Cursed Seal. Kapag sinusubukan niyang mag-mold ng chakra, sobrang sakit. Kaya hindi siya makagamit ng genjutsu o nanjutsu. Samantalang si Yoroi, kaya niyang kunin ang chakra ng kalaban, kaya siya ang may upper hand sa taijutsu, na tanging option lang ni Sasuke. Binugbog niya si Yoroi at pinakita ang kontrol niya sa Cursed Seal. Pero si Sasuke may bagong move, ang Lion Combo. Pagkatapos ng laban,
Dinala siya ni Kakashi sa isang isolated place para pigilan ng Cursed Seal, at bigla silang hinarap ni Orochimaru. Samantala, sa tower, nagsimula ang next match ni Shino Aburame at Zaku Abumi. Nagbanta si Kakashi na papatayin si Orochimaru, isang banta na hindi pinansin ni Orochimaru. Sa kabila nito, pinili ni Orochimaru na lumayo. Sa kanyang pag-alis, inamin ni Kakashi sa kanyang sarili na hindi niya kayang patayin si Orochimaru ng mag-isa. Samantala, ipinagpatuloy ni Shino at Zaku ang kanilang laban. Inamin ni Zaku na kayanan niyang gamitin ang dalawang braso, pero si Shino nanalo pa rin sa pamamagitan ng mapanlinlang na paggamit ng kanyang mga mapanirang bugs. Pagkatapos ng laban, sumunod na sina Konkuro at Mesumi Tsurugi. Binali ni Kereso ang leeg ni Mesumi, pero dahil may kakayahan si Mesumi na mag-ikot ng katawan, nakaligtas siya. Madaling nanalo si Konkuro laban kay Mesumi sa pamamagitan ng panlilinlang na atakihin ng kanyang puppet na si Kereso. Pagkatapos, nagsimula na ang laban ni Sakura at Ino. Agad silang umatake, pero parehong hindi tumama. Si Neji nagtatanong kung ito na ba ang pinakamahusay na laban ng mga kunoichi, pero si Tenten nagsabi na hindi dahil sa pagiging babae nila, kundi dahil pinipigilan nila ang sarili nilang laban. Ayaw magpatalo ni Sakura kay Ino at medyo inis siya kasi parang pinapansin siya ni Ino. Kaya tinawag niya si Ino na parang may mga insulto. Sa isang flashback, tinuturuan ni Ino si Sakura tungkol sa kahalagahan ng mga bulaklak sa arrangement. Ginamit niyang example ang Cosmos Flower at sinabi niyang ang Thorowert ay mag-compliment sa kanya. Tanong ni Sakura, ibig sabihin ba, ako lang yung mag-compliment sa ganda mo? Sabi ni Ino hindi, kundi si Sakura ay parang isang bud na naghihintay mag-bloom. May isa pang memorya kung saan sinabi ni Sakura kay Ino na kapag isinusuot niya ng tama ang forehead protector, saka lang siya magiging isang tunay na shinobi. Pagkatapos magtawagan ng masasakit na salita, inalis ni Sakura ang forehead protector mula sa ulo niya at nilagay ito sa noo niya. Si Ino naman, inalis ang kanya mula sa baywang at nilagay din ito sa noo. Bilang tunay na mga rival, sabay silang tumakbo at seryosong nagsimula ng laban. Patuloy ang palitan ng suntok ni Sakura at Ino, pero wala pa ring malinaw na nananalo at halos maubos na ang chakra nila. Sinermonan ni Sakura si Ino na masyado raw itong nakafocus sa kagandahan kaysa sa pagiging kunoichi, kaya nagdesisyon si Ino na gupitin ang buhok niya at itapon ito sa lupa. Dahil desperado, ginamit ni Ino ang mind-body transfer technique para pilitin si Sakura na sumuko, kahit alam niyang delikado ito at magiging inutil siya kung hindi tatama. Umiwas si Sakura at mukhang panalo na siya. Pero bigla siyang natrap sa mga buhok ni Ino na nilagyan pala ng chakra para maging parang tali. Ibinunyag ni Ino na sinadya niyang magmintis para matrap si Sakura. Muling ginamit ni Ino ang mind-body transfer at sa pagkakataong ito, nakuha niya ang kontrol sa katawan ni Sakura. Habang hawak ang katawan ni Sakura, pilit niyang pinapasuko ito. Pero biglang sumigaw si Naruto na huwag siyang sumuko at nagising ang inner Sakura. Sa tulong nito, napal-ayas si Ino mula sa isipan ni Sakura. Naguluhan si Ino sa nangyari. Pero wala na siyang sapat na chakra para subukan ulit. Napansin ni Kakashi na malakas ang willpower ni Sakura kahit maliit ang tsansa niya manalo. Sa huli, pareho silang humarurot papunta sa isa't isa para sa huling palitan ng suntok pero pareho silang nawalan ng malay. Dahil dito, idineklara ni Hayate na wala sa kanilang dalawa ang makakapasa sa susunod na round. Sunod na naglaban sina Tenten at Temari. Unang umatake si Tenten pero parang chill lang si Temari sa pag-iwas. Nabigla ang Team Guy kasi kahit anong sandata ni Tenten, hindi man lang makagalos kay Temari. Gumamit si Tenten ng Twin Rising Dragons pero tinaboy ito ng hangin mula sa higanteng pamaypay ni Temari. Sinabi pa ni Temari na kapag nakita ang tatlong bituin sa pamaypay niya, tapos na ang laban. Sa huli, ginamit ni Temari ang Cyclone para paikutin si Tenten sa ere at siniguradong tumama ito sa pamaypay niya paglagapak. Natalo si Tenten pero sinubukan pa siyang itapon ni Temari sa mga sandatang nagkalat. Buti na lang, sumulpot si Rock Lee at sinalo si Tenten. Nainis si Lee at umatake, pero pinigilan siya ni Might Guy na nag-warning sa mga Sune Shinobi na wag nilang maliitin si Lee. Sunod na naglaban sina Shikamaru at Kintsuchi. Sinubukan ni Shikamaru ang Shadow Imitation Technique pero mabilis itong naiwasan ni Kin na agad nagpakawala ng mga needles na may nakakabit na bells. Ginamit ni Kin ang mga bells para sa Genjutsu at natrap si Shikamaru. Akala ni Kin panalo na siya, pero biglang napansin niyang hindi na siya makagalaw. Ipinakita ni Shikamaru na pinalawig niya ang shadow technique niya sa mga wire na hawak ni Kin. Sa huli, napa-imitate si Kin at nabagok ang ulo niya sa pader. Panalo si Shikamaru, at susunod na ang laban ni Naruto at Kiba.